Boying Remulla binulgar na protektado ng mga diskaya sina Senator Bongo, Mark Villa at nananinito na si Cynthia. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Isiniwalat ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinoprotektahan ng mag-asawang kontratistang Curly at Sarah Diskaya sina Senator Bongo at Mark Villar at kanyang inadating Senator Cynthia Villar. Ibinunyag ito kamakailan ni Remulla matapos tumanggi makipagtulungan ang mag-asawang Diskaya sa investigasyon sa Independent Commission on Infrastructure. Ito ay matapos na naunang sabihin ni si Commissioner Rogelio Singson na walang sinuman sa mga individual na kasalukuyang kinakaharap ng komisyon ang kwalipikadong maging state witness. Sinabi ni Remulla na ang mga Diskaya ay nagbibigay lamang ng ilang impormasyon dahil maaari nilang protektahan ang ilang individual na sangkot sa kaso. Tulad umano kay Sen Bongo dahil meron silang joint venture na 8 projects worth 800 million at doon sila nagsimulang lumaki. Ang tinutukoy ng Ombudsman ay ang joint ventures na pinasok ng firm ng Diskayas, St. Gerard Construction, at CLTJ Builders, isang kontraktor na pinamamahalaan ng ama at kapatid ni Senator Bongo. Ang mga joint venture na ito ay naganap simula noong 2017, noong panahon na si Go ay nagsisilbi bilang special assistant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nasabing issue ay inilabas sa isinagawang State Witness Evaluation sa Diskayas at case build-up ng Department of Justice, ayon sa ulat. Ngunit bukod kay Go, naniniwala si Remulla na maaari ring protektahan ng mga Diskaya sina Senador Mark Villar at inang si Cynthia Villar. Tumanggian niya ang mga Diskaya na ibunyag ang kanilang koneksyon sa Sirgis Builders, ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Go. Tumanggi rin niya ang mga Diskaya na isalaysay ang kanilang koneksyon kay Villar kahit pa sa panahon nito bilang DPWH Secretary. Mula 2016 hanggang 2021 nakakuha sila ng malalaking proyekto. Ayon kay Remulla, nung secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. Kaya talagang they're really hanging on to their life para to keep as much money as they can and to get away with as much crime as they can. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Selective lang. Meron siyang selective recall ng mga bagay. Sinabihan na sila, makukulong kayo. Huwag niyo isipin na scot-free kayo sa lahat pag nabigyan kayo ng protection kasi wala pang blanket immunity na ginagawa ang DOJ kahit kailan. Protecting people, like Bongo. Kasi nga, yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki, but they will not talk about it. Sinasabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi raw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Hindi ako naniniwala hindi siya ganun